Harleen, ibig bang sabihin nito pansamantalang ihihinto ang konstruksyon ng Lucenet Building sa Taguig? Maantala nga ang konstruksyon ng paglilipatang gusali ng Senado sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Ito'y matapos ipag-utos ni Senate President Francis Cheese Escudero na muling suriin ang pondo ng new Senate Building. Sa flag raising ceremony kaninang umaga, sinabi ng senador na nagulantang siya nang malaman ang budget para sa gusali. Mula raw kasi sa original na budget na 8.9 billion pesos, umakyat ito sa 13 billion pesos at kailangan pa umano ng dagdag na 10 bilyong piso para matapos ang konstruksyon. O yan. Ang init-init na nga nung issue ng pagpapalit ng liderato ng Senado, parang ngayon medyo humupa. Ano? Si Zubiri pumunta nakita ko may picture si Zubiri nasa Vatican nasa Vatican si Zubiri. Samantala ngayon, ito ang lumabas ngayon si Escudero pinatigil mga kabunyog ang pagpapagawa ng Senate Building, yung bagong Senate Building. Proyekto yan ni Zubiri. Proyekto yan ni Zubiri. So, hindi naman sinabi ni Escudero na may nakikita siyang anomalya. Pero sabi niya, OA daw, overacting daw. Hindi raw na, kumbaga, nabigla daw siya sa natuklasan niya. Ano ang natuklasan, sabi ni Escudero? Ang budget ay originally 8 billion. 8 billion something. 8 billion lang. Ngayon, lumaki daw sa 13 billion. Lumaki sa 13 billion. Sa ngayon, 13 billion na daw. Pero mayroon daw nakapagsabi sa kanya na kailangan pa ng additional 10 billion para matapos ang nasabing construction. Di ibig sabihin from 8 billion to 23 billion. Doon medyo si Escudero. Si Escudero. Sabi niya, itigil muna yan. I-review muna yan. Ang problema, mga kabunyog, kanino bang proyekto yan? Di kay Zubiri yan Zubiri yan na project. Ibig sabihin, nang sinimulan niyang proyekto na yan, ang kontraktor niyan, sino kaya ang nagkausap sa kontraktor niya? Alam niyo naman sa atin mga kabunyog, sa Pilipinas, pagka may mga malalaking proyekto, lalo na't ganyan, bilyon-bilyon yan, ang tanong, sino ang mga nanalong kontraktor dyan? Kaninong kontraktor ibibigay ang project na yan? Kahit may mga bidding-bidding pa sa atin, alam nyo naman sa atin, yung bidding-bidding na yan, formalities lang yan. Pero ang totoo, ang nabibigyan ng kontrata niyan, yung kontraktor yung kontraktor na gusto ng ahensya, At sino ang head ng ahensya o departamento? Si Zubiri ng panahong sinimulan yan. Kaya malamang ang kontraktor niyan, ang kausap si Zubiri. Dahil si Zubiri ang kausap niyan, ibig sabihin malamang ang SOP niyan, yung komisyon diyan, pinaghati-hatian nila Zubiri at nung mga nasa liderato ng Senado nung panahon pa siya. Ibig sabihin, kung nakatanggap diyan ang sila Zubiri, natanggap na nila ang SOP niyan. Yung SOP niyan ay natanggap na nila, kaya ngayon nagbibiling na yung kontratista. Kasi sige na siyang patrabaho nagbibiling na siya. Ibig sabihin nagsisingil na siya sa Senado. Ang problema, pinatigil muna ni Escudero. Sabi ni Escudero, kasi ang dami kong pinipirmahan mga billing. Hindi pwede sa akin yan. I-review muna yan. Kay Olivia Gracilia, shout out po sa inyo. Lagi daw siyang nanonood sa atin. Kaya alam niyo mga kabunyog, ang problema dyan, itong si Zubiri, kasi siya ang kausap ng kontraktor dyan Kaya lang, alam niyo mga kabunyog, siguro din kasi, sa isang banda rin, ganito yan. Siyempre si Escudero ang bagong Senate President. Hindi pa naman tapos yung proyekto. Magre-release pa ng bagong pondo. Kasi kulang daw ngayon, kung magre-release ng bagong pondo, dagdag ng pondo from 8 billion, naging 13 billion. Tapos kulang pa daw ng 10. So magiging 23 billion. Ngayon, ang usapan dyan, sige, kung magre-release kami ng bagong pondo na 5 billion, tapos dadagdagan pa namin ng 10 billion, ano naman kami dyan?
Paano naman kami dyan? Di ba, mga kabunyog? Alangan naman. Yan, alam nyo, ganyan yan mga kabunyog eh. Ganyan yan. Sa atin sa Pilipinas, ganyan ang usapan sa mga ganyan. Kung kung si Subiri ang Senate President pa, walang problema yan. Kasi matatapos yung proyekto. Matatapos ang proyekto kasi si Subiri yung kausap ng kontraktor niyan eh. Di ba? Mga kabunyog, ibig sabihin may mabubuting usapan sila Subiri at ang kontraktor niyan. Umaasa yung kontraktor na matatapos yan sa ilalim ni Subiri. Kaya kung ano man ang usapan nila, matutupad yun, magagawa yun. Siguro nakatanggap na si Subiri dyan ng pauna o baka hiningi na ni Subiri ang lahat. Ngayon kung hiningi na ni Subiri ang lahat ng SOP niyan, may makukuha pa ba si Escudero? Ay siyempre ang iniisip din ni Escudero, ayusin muna natin yan. Alangan naman, ako na ang Senate President ngayon, magre-release din ako ng pondo. O paano naman kami dyan? Paano naman ako dyan? Di ba? Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema dyan. Ang isa pa dyan, ang isa rin na purpose niyan ganito. Di ba si Subiri nagwa-warning nagbabanta kay Escudero na pwedeng sila, yung solid 7 niya, yung mga sumuporta kay Subiri na 7, baka nag-iisip daw sila na baka sumama sila sa minority. Ibig sabihin, mag-oopposition sila kay Escudero. Ay, parang ito, gagamiting baraha ito ni Escudero laban kay Subiri. Lalaban pala kayo sa akin. Magma-minority pala kayo, hindi pala kayo sasama sa amin. O de paano tong sinimulan yung proyekto na to? Pwede kong gipitin to. Alam nyo, mga politiko yan mga kabunyog, magugulag yan. Alam nila yan. Alam nila. Kaya ngayon, ang tingin ko, magiging magiging mainit na issue ito sa pagitan ni Subiri at ni Escudero. Sige nga, panoorin natin uli yung balita. Tingnan nyo mga kabunyog, tingnan nyo. Harleen, ibig bang sabihin nito pansamantalang ihinto ang konstruksyon ng new Senate building sa Taguig? Ella, maaantala nga ang konstruksyon ng paglilipatang gusali ng Senado sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Ito'y matapos ipag-utos ni Senate President Francis Cheese Escudero na muling suriin ang pondo ng new Senate building. Sa flag raising ceremony kaninang umaga, sinabi ng senador na nagulantang siya nang malaman ang budget para sa gusali. Mula raw kasi sa original na budget na 8.9 billion pesos, umakyat ito sa 13 billion pesos at kailangan pa umano ng dagdag na 10 bilyong piso para matapos ang konstruksyon. Ang terminong ginamit sa balita, nagulantang. Ibig sabihin na bigla si Escudero. Kasi original na budget talaga is 8.9 billion. Tapos kinulang daw, nagdagdag, naging 13 billion. At ngayon daw, ang sinasabi, kulang pa raw ng 10 billion. Kaya magiging 20 billion. Salamat kabunyog LB portion ko na. O yan. So, anong ginawa ni Escudero? Pinatigil muna. Pinatigil muna. So, anong mangyayari dyan? Mamumroblema yung bidder niyan, yung kontraktor, sorry. Yung mga kontraktor na yan, yung mga nagpapagawa niyan, gumagawa niyan, kung sino man ang kontraktor niyan, malaking kontraktor yan, bilyon ang halaga eh. So ibig sabihin, kung mahihirapan siyang makabiling, ibig sabihin hindi siya makakasingil sa gobyerno dahil hindi pipirmahan ni Escudero, problema yan. Ang problema, sino ang kausap ng kontraktor na yan? Di si Subiri. Kung si Subiri ang kausap ng kontraktor na yan, malamang, alam naman natin sa atin, mayroon na diyang SOP o ibig sabihin pwedeng yung komisyon dyan natanggap na nila Subiri. Tapos pagdating sa billing nahihirapan sila kasi bago na ang Senate President. Yan ang problema dyan. Hindi questionable, nauuhiyan lang ako. Nakakagulat at masama sa panlasa, nagagastos ng ganito kalaki ang Senado para sa aming magiging bagong tahanan at opisina. Kata sa dami ng pinapapirmahan sa akin na bayarin,
Nais kong tingnan muna at suriin ito ng gusto. Yan narinig nyo. Sa dami ng mga pinapapirmahan sa aking bayarin. Ibig sabihin, naniningil yung kontraktor na. Naniningil. Sa dami daw ng pinapapirmahan sa kanyang babayaran. Kasi ang nagpipirma siyempre ng mga babayaran ng Senado yung Senate President. Ay sabi ni Escudero, pag-aralan muna ito kasi ang laki-laki na ng budget na to. Alam nyo, tama naman si Escudero. Tama naman. Kailan nakapag-aano yan, nakakalula yan mula sa 8.9 billion lang tapos naging 13 tapos ngayon dadagdag pa daw ng 10. Ay talagang questionable nga yan. Napakalaking issue yan. Pero ang tanong, sana naman seryoso si Escudero diyan. Baka naman naghahabol din lang siyang, paano naman ako? Paano naman ako diyan? Paano naman kami, yung liderato ngayon ng Senado? Di ba? Walang tiwala si Hermie Cruz kay Escudero. Alam niyo yan mga kabunyog, ang ganda sanang pakinggan, Parang si Escudero, ayaw niya ng katiwalian, ayaw niya ng ng korupsyon diyan. So hindi niya naman sinasabing direktang may korupsyon diyan, pero yun ang pinatutungkulan niya. Kaya lang sana totoo siya sa pagki-question niyan. Baka naman naghahabol lang siya. O paano naman ako? Marami pa akong pipirmahan diyan. Si Zubiri pumirma diyan pero dun lang sa mga unang release ng pondo. Ay ngayon, ako ang magre-release ng susunod niyan. Malalaking pondo pang kakailanganan diyan. Alam nga namang magre-release ako ng napakalaking pondo diyan, wala man lang ako. Yun. 'Di ba? 'Di ba mga kabunyog? Tama ka Kabunyog Ferdinand Alejo. Ang dami kasing magnanakaw sa gobyerno eh. Soto project ba yan? Kaya lang, bawat Senate President yan, kapag pumipirma siya ng mga releases ng pondo niyan, hindi kasi pipirma dyan alam nyo mga kabunyog sa kontrata sa gobyerno, kung sino yung pumipirma, gusto niya, pag nag-release siya, bago siya magpirma, mayroon din siya. Kaya kung kay Soto nagsimula yan, yung nirelease ni Soto na pondo nung panahon niya, mayroon dun si Soto. Sa panahon naman ni Zubiri, yung mga pinirmahan niya naman na release, mayroon din si Zubiri doon. Ay ngayon, ang gusto naman ni Escudero, siguro, ayusin din natin. Ako na ang Senate President, paano naman dyan? Ano bang usapan dyan? Di ba? Ganyan yan mga kabunyog. Sige, patuloy nating pakinggan. Kung talaga bang nararapat, angkop, at kung paano ito mapababa. Dahil tiyak ko, hindi rin maganda sa panlasa ito ng marami sa ating mga kababayan kung malalaman nila kung gaano kalaki ang gastusin para sa magiging bagong opisina. Pinare-review na ni Senator Escudero ang budget kay Senator Alan Peter Cayetano bilang chairperson ng Senate Committee on Accounts na siyaan niyang nagrekomenda na ipagpaliban ang anumang bayarin at gawain habang pinag-aaralan ang pondo. Sa ngayon wala pang pahayag dito ang dating liderato ng Senado. Isa pa to. Ang bagong finance, head ng Senado, yung Senate Committee on Finance. Accounts ba ang tawag doon? Senate Accounts Committee? O Finance Committee. Itong si si Cayetano, isa pa yan. Isa din yan. Isa pa yan. Kaya alam niyo mga kabunyog, ang pinag-aagawan talaga kasi ang liderato ng Senado. Kasi kung kayo yung nasa liderato ng Senado, yung mga proyekto ng Senado, yan, kayo yan. Pati ang alokasyon ng mga pondo, kayo yan nagdidesisyon dyan. Ay ngayon, ang liderato na ng Senado ay si Escudero at itong sila Cayetano, sila Jinggoy Estrada, ay lahat magnanakaw din yan. Si Jinggoy, alam naman natin yan, may kasuhan pa nga ng plunder. Ito naman si Cayetano, kahit na nga yung palaro noon, Southeast Asian Games ba yon? Kahit yung kaldero, overpriced, di ba? Ay lalo ngayon, nakaano siya, nasa taas, nasa liderato na siya ng Senado. Ay wala. Ang hirap mga kabunyog talaga ng natin. Kabunyog Villegas Margarita, salamat sa pag-send ng ngayon, nag-react na nga si Orly Mantala. Grabe namang halaga ng bagong tahanan ng Senado yan. Yun na nga eh. Nung original na plano, 8.9 billion, naging 13, tapos naging 23. Naging 23. Tama naman yung pagkontra ni Escudero na gusto niya i-review. Kaya lang, ang problema, kung nagkukontra siya,
Gusto niyang ipa-review kasi gusto niya ring arigluhin din siya na magkaroon din ng maayos na usapan sa kanya. Di ba? Ha? Yan. Yan mga kabunyog. Tama ka kabunyog James Rosanes kapag salapi na nag-aagawan na. Sa isang banda rin, magagamit din ito ni Escudero kay Subiri, kay Subiri. Kasi sila Subiri nag-iisip na kukontra. Minority sila, ibig sabihin, oposisyon sila kila Escudero. Ayaw sumama sa administration. Pero pag kaniraise na issue ito ni Escudero, sige, hindi kayo sasama sa amin. Paano to? Baka naman may makita kaming mga anomalya dito sa proyektong ito. Kaya, ito mga kabunyog leverage yan ni Escudero kontra kay Cheese. kaya ang title ng ating topic ngayon sa gabi-gabing talakayan, mukhang may pagbabanggaan itong si Subiri at Escudero. Sabi ni Brad Idol, malaki na yung 8.9 billion, kinulang pa. Ganyan na ngayon Brad Idol. Ang pinag-uusapan ngayon na korupsyon, hindi na milyon-milyon, billion na. Kabunyog mga kababayan. Ay, mga kabunyog. Sige, pakinggan pa nga natin. Ngayon, pagtutuunan na muna niya ng pansin ni Senator Escudero ang pagsasaayos sa mga pangangailangan ng Senado upang mas maging handa sa kanilang paglipat sa hinaharap. At yun muna ang update, balik si Ella. Maraming salamat. Yan mga kabunyog. Anyway, ang Senado may bagong Senate building. 'Di ba sa ngayon nandun sila sa may Rojas Boulevard, 'di ba? Ang Senado ngayon, nandun ang Senado sa may PICC, malapit sa PICC. Nagre-renta yata sila doon. Syempre nalalayuan sila doon. At saka gusto nila kasi ang maganda ngayon yung Bonifacio Global City. Maganda 'yan. Maganda ang mga buildings diyan, maganda ang environment. So doon nila ngayon ipinapagawa yung bagong Senate building. Yung kanilang talagang hindi na sila magre-renta, kanila na 'yan. At ang ganda ng lokasyon, Bonifacio Global City. Kaya lang ang laki ng pondo, 8.9 billion. Malaki na nga yung 8.9 billion kaya lang kulang pa daw. Dinagdagan ng 5, naging 13 billion. Malaki na nga yung 13 billion. Kulang pa daw ng 10. Kung magiging 23 billion. Grabe mga kabunyog. Grabe. Anyway, sige po, abangan nga natin ang issue na ito. Nakakahilo daw yung budget, sabi ni Sakura 35. Kawawa po talaga tayo mga Pilipino. Kabunyog Rafael Dato. So yan mga kabunyog maganda rin yung ginawa ni Escudero na i-review. Kaya lang ang problema kasi kung pag rini-review lang dahil gusto mo rin ikaw ayusin din, paano naman ako? Paano naman kami ngayon ng bagong liderato ng Senado? Ang kausap nyo yung dating liderato ng Senado, baka nagkaroon na kayo ng mabubuting usapan, kami. Paano naman kami? Yan, ang problema dyan ganyan. Okay, sige mga kabunyog mga kababayan, mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.